So, hi guys. So, good morning sa atin. So, our devotion for today ay matatagpuan siya sa Mark pa rin tayo. Sa Mark chapter 6. So, mahaba-haba siya. Verse 30 hanggang 56 siya. So, dito sa mismong devotion natin ngayon, ito yung si Jesus. Ito yung mga kaganapan niya. Si Jesus, yung finid niya yung 5,000 men. Pinakain niya. Then, ito rin yung time na naglakad siya sa tubig. At isa pa, ito yung time na pinagaling niya yung mga may sakit. So una, yun nga, Jesus walk on water. Feeding the 5,000. Jesus walking on water. Then, healing in Gennesaret. Na ano ba nga ba yung mga nangyari dito? So, ito yung after na itong event na to, bago ang event na to, ito yung pagkamatay ni John the Baptist. Alam mo yun, pero kakamatay pa lang, pero andun pa rin sa point na diretso pa rin yung ministry nila, no? Pero diretso pa rin yung ministry. So, ito rin yung time na the disciples were tired from preaching and healing. Pero sabi nga ni Jesus, gusto nilang pinagpapahinga sila, di ba? Pero andun pa rin yung crowd na dire-diretso kasi ang dami na nilang followers, ang dami nang sumusunod, ang dami nakakakilala sa kanila. So, wala silang choice kundi diretso pa rin sila, di ba? So, the main truth is, even when we feel empty, Jesus remain more than enough para sa atin. Nandiyan pa rin ang Panginoon para sa atin. Kung makikita natin sa nangyari, God works in mysterious way. Kahit saan saan natin titignan kahit nasaan lugar. Kung pagbabasihan natin yung nangyari sa papakain ni Jesus sa 5,000, yung 5,000 na yun, men pa lang yung tinutukoy dun. May mga kasama pa sila, may mga bata pa, di ba? So, hindi lang 5,000 yun, malamang higit-higit pa yun. Diba? Dito na makikita na grabe yung compassion ni Jesus, no? Na andito na yung mga tao, kalayan mo yun. Lalo na rin yung mga tao, no? Alam mo yun na hindi nila sure kung ano mangyayari sa kanila doon. Pero dahil sa faith nila, alam mo yun na ito yung chance natin, ito yung hope nila. Andun pa rin sila, kahit maggutom sila, andun pa rin sila. Pero kita mo naman, no? Hindi sila pinabayaan ni Jesus na nangyari, pinakain pa nga sila, di ba? Alam mo yung mga disciples nga ni Jesus, nag-worry din, di ba? Pero nung ginawa ni Jesus, karon ng miracle, di ba? Napakain nila, hindi nila ubos maisip na napakain nila 5,000 plus kasama nila doon. So, doon pa lang sa miracle na. Then sumunod yung after kasi noon, yun nga yung about si Jesus naglakad sa tubig. Nangyari kasi doon, pinauna na nila yung sinabi ni Jesus, mauna na kayo kasi si Jesus magpre-pray pa dahil yun nga, di ba ang nangyari nga, nag-pray niya pa kumbaga andun pa yung iniisip niya na si John the Baptist. So nag-pray pa siya, nagpaiwan pa siya, nauna na yung mga disciple niya. Una na kayo doon pa. So, kung ikaw si Jesus, parang naiwan ka na. Paano ka ngayon makakasama? Gabi na yun. Madaling araw na siguro yun. Gabi yun nangyaring yun. So, paano siya makakapunta doon? Diba? Alam mo yung mga apostol niya, yung iba, inaantok na rin siguro, nakatulog na. Kaya ang ginawa niya, naglakad si Jesus sa tubig, di ba? So, yung mga apostol nila, mga disciple niya, nung nakita siya, nagulat sila, di ba? Na, sino to? So, kaalam nila, multo, di ba? Pero, habang sinabi niya nga, ako to, sabi ni Jesus, sa mismong event na yon. So, lahat sila na-shock din talaga, na-amaze sa ginawa ni Jesus.
Wala naman kasing ibang nakakagawa nun kundi talagang si Jesus lang. So, yun ang nangyaring yun. Then after that, dumating na sila sa Genesaret at ayun, karoon ng maraming tao pa rin kasi nalaman ng mga tao kung saan ang route ni Jesus. So after nun, dumating sila doon, andun na yung mga tao, yung mga may sakit, at yun na yun na alam nila may magpapagaling sa kanila. So ito yung hope nila. So yung mga tao dumating na doon, mga may sakit, talagang in-line up na siguro nila. Problem kasi dyan, ang thinking nila makahawakan man lang, di ba? Mahawakan man lang yung damit ng Panginoon or tela na, di ba? Gagaling ko. Titignan natin doon, sobra yung faith nila para kay Jesus. So, ang mangyayari, syempre dami rin ng mga gumaling doon, di ba? So, ang makikita natin dito sa mismong nangyari, yun nga, miracles happen, of course. And sa atin mga tao, may gagawin tayo, diba? Ano ba yung mga ginawa nila? Ano ba yung mga ginawa nila? Pumunta sila doon, may goal sila mahawakan at bit nila yung kanilang faith para sa Panginoon. Grabe, no? May mga kanya-kanyang mga dinaranas yun, mga taong yun, pero andun yung pag-asa nila. Tayo as a Christian, mas kilala natin siguro si Jesus, no, kumpara sa yung ibang mga tao doon. Tayo mga kapatid, kilala natin si Jesus. So alam natin, we need to have faith. Yung faith talaga natin. Ito na yung one thing for sure na alam mo yun na hindi ito yung parang hope natin, which is Jesus. Siguro yun ang wag nating kakalimutan na ang Panginoon in any circumstances nandyan para sa atin. Yung tipong walang-wala ka na, diba? Kita mo nga lang, no? Yung sa mismong pinid niya, walang-wala na sila Ano na lang iniisip ng mga disciple niya, di ba? Pero God make a miracle na hindi niya talaga pababayaan. Lalo lang may ministry tayo, nagmi-ministry tayo, siguro huwag tayo mag-worry na pababayaan tayo ng Panginoon. God will never leave us. And sa mga natatakot sa senaryo, sa tulad ng nasa dagat sila, hindi andyan ang Panginoon, di ba? Para sa kanila, para sa atin. Then yung may mga dinaranas ngayon na sakit, God will heal us. We need to believe. We need our faith sa Panginoon. May kanya-kanya tayong battle ngayon. Battles na pinagdaraanan. We are blessed dahil may Jesus tayo sa ating puso. Kilala natin ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan. We need to trust God sa mga circumstances sa ating buhay. Siguro yun lang ang masasabi ko. Masishare ko sa ating devotion ngayon na God is good and God is in control sa atin. Wag lang tayo makakalimot sa Panginoon. I think we pray this day. Lord, muli maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Tunay nga, Lord, na you work in mysterious way, your miracle, O God, na darating kami sa time, Panginoon, talagang walang-wala na kami makain, Panginoon.
both in spiritual siguro and physical, Panginoon. Andiyan ka, Panginoon, para mag-supply, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, for the miracles, Lord God, na pinapakita mo, Panginoon. Dumarating man na kami sa time na kami po'y natatakot, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nakaharap namin, Lord. Sana, Lord God, na ikayo po yung laging manguna, Panginoon. Kayo po yung laging namin unang-unang maisip. Remind us always, oh God, Lord, sa mga instances, Panginoon, na kinakaharap na yung battle, lalong-lalo na, Panginoon, for our health, Panginoon, kung sino man po sa amin, Lord God. Lord, pray, Panginoon, kayo po yung lagi magpagaling sa amin, magpalakas sa amin, Panginoon, both physical, Panginoon, emotional din, Panginoon, and mentally. Lord God, thank you for all this, Panginoon. For always be there, Panginoon, for reminding us always. Thank you, God. And God, keep us away from, Panginoon, sa mga temptation, Lord God, for the accident, Panginoon, for the sickness, Panginoon. Layo niyo po kami lang. Lord, protect us and guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.